O ayan po, good evening po sa bawat isa. Welcome po sa aking bagong YouTube channel. At salamat po sa pagkakataon na ako po ay nagkaroon ng bagong YouTube channel. At ang bago ko pong YouTube channel ay patungkol po ito sa salita ng Diyos. Ito po ay pinamagatan ko na Bible Words of Encouragement. At mag-share po ako sa inyo ng salita ng Diyos na nanggagaling po sa Bible. At ang Bible ko pong ito ay magandang balita. Biblia po. Salamat sa Diyos dahil nagkaroon po ako ng bagong YouTube channel na samahan niyo po ako sa pag-aral ng salita ng Panginoon. May share po ako sa inyo na dalawang verse at kukunin po natin ito sa aklat ni Timoteo, sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 po. Ang aking po palang YouTube channel ay wala po itong kinikilingan na reliyon o samahan na nadadali ko po sa inyo. Bagkus po, ang itataas po natin dito ay ang Diyos lamang at ang kanyang mga salita. Ginawa ko po ito hindi para ako'y sumikat o kaya kumita ng pera. Ginawa ko po ito para makapag-share ng salita ng Panginoon, para marami pong makapakinig at marami pong maligtas. Dahil po sa ating po ngayon social media, kapag gumawa ka po ng YouTube channel, ay madalas po na sinasabi para magkaroon ka ng maraming subscriber, para kumita ka ng pera, at yung pera ay magamit mo sa pansariling pangailangan. At salamat din kung ako po i-subscribe nyo po sa aking YouTube channel at upang sa ganun ay masubaybayan nyo po ako masabaybayan nyo po ang aking YouTube channel na makapag-aral ng salita ng Panginoon. At wala naman pong masama doon. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi po bawal na mag-share ng salita ng Diyos sa ganitong pamamaraan, pamagitan ng YouTube channel at sa gagawin ko pong FB page. At maraming salamat sa Diyos dahil sa ating pong bansa, sa bansang Pilipinas, ay hindi po bawal mag-share ng salita ng Panginoon. At malaya po tayo sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan sa pag-share sa YouTube channel at sa FB page. At maraming salamat dahil wala pong nagbabawal sa atin at kahit sino man na gustong mag-share ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataong ito ay ako po ay mag-share sa inyo ng dalawang verse po na aking pong kukunin sa aklat po ni Timoteo, sa pangalawang Timoteo. Ito po babasahin ko po. Sabi po dito sa chapter 3, verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Malinaw po na sinasabi po dito sa aklat ni Timoteo na ang lahat ng kasulatan o ang Bible ay kinasihan ng Diyos. Malinaw po na itong salita ng Diyos na to ay kinasihan po na yung mga gumawa po nito ay sinamahan po ng Diyos para mailathala po ang Bible o ang Biblia. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga tao po na ginamit siya para magsulat ng salita ng Diyos. Kasi marami pong mga namimiloso po na ang Bible daw ay gawa lang ng tao. Totoo naman po na gumamit ang Diyos ng mga tao na para magsulat ng kanyang mga salita at para mabasa natin at maunawaan. Dahil po sabi po sa aklat sa Mateo 4:4, sabi po doon ay hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya malinaw lamang po na atin pong tanggapin na ang kasulatan ng Diyos, ang Biblia, ay kinasihan. Sabi po dito, at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ang salita po ng Diyos ay malinaw po na sinasabi sa Bible na kapakipakinabang. Ibig sabihin po, kapag kapakipakinabang ay may halaga, may value po. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mag-share ng salita ng Diyos na yung i-share ko po sa inyo ay kapakipakinabang at kapupulutan ng aral. Wala po tayo dito, lagi ko po sa inyo babanggitin na wala po tayong ibang itinataas kundi ang Diyos at ang kanyang salita. At ituloy ko po ang pagpapaliwanag, sabi po dito, at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Yan po, katotohanan, truth sa English. Sa pagkasaway sa kamalian. Ito po nagagamit din sa pagsaway sa kamalian. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Ito po yung nagagamit din yung salita ng Diyos sa pagtutuwid sa likong gawain. At sa pagkasanay para sa matuwid na pamumuhay. Itong Bible po, o ang salita ng Diyos, ito po ay nagagamit pala sa
sa matuwid na pamumuhay, nagagamit sa matuwid na pamumuhay. Kasi bakit po nagagamit? Yan po ang katanungan ng iba. Bible lang yan magagamit sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito po, kung maalala nyo po, mayroon po may 10 commandments po. Sabi po doon, na huwag kang papatay, etc. Medyo mahaba po, hindi ko na po i-isa kasi out of topic na po tayo dahil dalawang verse lang po ang i-share ko po sa inyo mamaya, i-share ko po yung isa. Sabi po doon, mayroon po doon sinabi na huwag kang papatay. At dahil po sinabi doon, dahil po sa 10 utos na yon, dahil sa pag napakinggan nito na huwag tayong papatay, hindi po tayo papatay. Kaya magagamit po ito sa pagtutuwin ng likong pamumuhay. O halimbawa, ang isang tao ay nakapatay at nabasa niya yung Bible o nakapakinig siya. Dahil sa kanyang pagkapakinig, matutuwid ang kanyang buhay. Hindi na siya papatay ulit. O pag nakapatay man, siyempre makukulong. Pero dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ito isampul ko lamang, hindi na po siya gagawa ng di maganda. Dahil ito pong salita ng Panginoon ay nagagamit po ito sa pagtuturo at pagtutuwid ng likong pamumuhay. Dahil po ito ay may katotohanan. Dahil po ito ay galing salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng Diyos na isang kasulatan o ang Biblia na kinasihan niya. Ito po'y kinasihan niya at ito'y kapupulutan talaga natin ng aral. Sabi dito, ang lahat, ulitin ko po, sabi dito, basahin ko po ulit, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapagpakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Napakaganda po ng salita ng Diyos dahil ito po'y nagamit sa maraming paraan. Marami pong mga samahan o tawag nilang reliyon na gumagamit po ng Bible. Tama po yun. Tama po yung ginagawa nila. Pero ang kailangan po natin, hindi lang naman natin gamitin to o basahin o share. Ang kailangan po natin ay isabuhay ang kanyang salita. Hindi lang po ipakinggan, tapos lalabas dito. Ang kailangan po natin ay ipamuhay. Kasi kahit anong pakinig natin ng salita ng Panginoon, katulad po, nag-share po ako ngayon. Kahit anong pakinig natin ng salita ng Panginoon o kaya nagbabasa ako, nag-share ako. Kung hindi natin ito ipamumuhay at hindi natin gagawin yung nakasulat dito, ay hindi matutupad yung nakasulat dito. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng katalinuhan. Tayong lahat ay binigyan ng pangunawa ng Panginoon para maunawaan natin ang kanyang salita. Brother. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti dahil unang-una po, tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon sa ganitong pamamaraan. Ang i-share ko po sa naisa ay ang napaka-familiar po ito na verse, lalo na po sa mga mananampalataya ni Kristo at sa mga Kristiyano. Ito po ay ang John 3:16. Sabi po dito, basahin ko po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay patungkol sa kaligtasan. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ibang salin po nito, sanlibutan ang linagay po dito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dito po, pinababaw po yung salin, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sino po ba ang sangkatauhan? Tayo po yun, ang tinutukoy. Iniibig tayo, minamahal tayo ng Diyos. Wala pong hindi iniibig ng Diyos kahit ikaw ay makasalanan, kahit ikaw ay makasalanang tao, ay napakabarumbado, o ano pa man ang iyong kalagayan o estado sa buhay, minamahal ka ng Diyos. At walang kinikilingan ng Diyos, walang pinipili, walang dinidiscriminate ang Diyos. Lahat tayo mahal. Kaya nga po ay ang aking Bible channel ay ngalanan ko po o tinawag ko pong Bible Words of Encouragement. Dahil po tayong lahat ay mahal ng Diyos. Dahil po tayo ay talagang mahal ng Diyos. Sabi po dito, tuloy-tuloy ko na pa yung pagbabasa, sabi po dito, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ayan po, ibinigay po ang kaisa-isang anak. Kaya dito po makikita natin na talagang mahal tayo ng Diyos na kaya niyang ibigay ang kaisa-isang kanyang anak. Walang pong ibang yun kundi si Jesus Christ. Ano pa kaya yung mga ibang bagay na hinihingi natin na hindi niya kayang ibigay? Yung mga pagkain, yung pananamit, tubig,
yung mga pangunahing pong pangailangan, ay kaya niya pong ibigay. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At sabi po dito, sabi niya, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito, ang talagang ipinapit dito po, at ang tinutukoy po dito, ay patungkol sa ating nag-iisang kaluluwa. Na kung ang sino man daw po ay sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano po ba natin tanggapin si Jesus Christ? Sa inyo po, mga nakakapakinig, sa inyo po na mga nandyan po na nakapakinig o na nakapanood ng aking YouTube channel, pwede po tayong manalangin ng isang maiksing panalangin bilang isang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Pwede niyo po akong sabayan sa ganitong maikling panalangin lamang. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito, salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng iyong banal na salita. Kami po ay isang tao, lamang Ama, na isang hamak na tao, Ama, na kailangan ang iyong mga salita. Kailangan ang iyong pag-ibig, kailangan ang iyong pangunawa sa amin. Amang Diyos, sundan niyo po ako na kapatid sa pananampalataya. Tinatanggap ka po namin bilang isang sariling tagapagligtas. Lord God and Savior ng aming buhay. Maghari ka po sa aming buhay at ikaw po ang manguna sa aming buhay. Ang lahat pong ito ipinapanalangin namin sa pangalan ni Kristo. Ayan po, napaka-exit pong panalangin bilang pagtanggap po sa ating Panginoong Kristo. Puro po ito ay malaking kabuluhan sa Kanya. Maraming salamat sa mga nakapakinig. Maraming salamat sa makapanood ng aking bago YouTube channel na to. At ako po pala ay si Aldrin Barbacina. Isa po akong taga Kainta. At salamat sa inyo na makapanood nito. At salamat sa Diyos, unang-una sa Diyos, na nawa na unawaan nyo at naibigan nyo ang aking munting channel, at ang higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay inyong naunawaan at inyong inibig. Kaya dahil alam po naman natin na ang unang umibig sa atin ay ang Diyos. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. God bless po. Bye-bye.